Welcome po sa bawat isa po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon na nandito po tayo. Bagamat marami pa rin pong hindi nakarating, pero paminsan-minsan ginagawa po natin ito dahil gusto ho nating subukan ang mga ganitong klaseng milestone. Para sa mga susunod po, malay nyo po ay lalayo na po tayo ng konti. Ang ating family camp ay malay nyo po sa Baguio na po. Di po ba no? Sabi nga ni Bishop Eli, nasa Angeles kami kahapon. Albert, hindi family camp yan. One day lang saka overnight, no? Mini camp lang, no? Mini camp. Pero nagpapasalamat po ang Panginoon, even our pastors, tuwan-tuwa po sila sa mga breakthrough na nararanasan natin as a church. Amen? Amen. Now, bago po ang lahat, gusto ko po munang i-update ang bawat isa sa ginagawa ng Panginoon sa ating church lot. Meron na pong improvement, meron na pong mga biga, meron na pong mga hollow blocks, at sa biyaya po ng Panginoon, ito po ay maitatayo na. No? Andyan po yung mga volunteers po natin, yung mga kabataan. Naku, mga young people po, kahit mainit ang araw, sila po yung naghahalo, nagbubuhat ng hollow blocks. Malalakas po sila, bukod sa malakas silang kumain, ay kakaka-lunch pa lang po, nagme-merienda na kaagad-agad. No? Kaya highly maintenance po itong ating mga young people. Pero masisipag naman, masisipag, di ba? Pwede po ba nang i-appreciate natin sila, no? Ayan. So this week, bubuhusan na po siya, masasara na po siya hopefully, and sana po matambakan na para naman magkaroon tayo ng mga little structures po doon. No? Malay nyo po ay this year, magkaroon po tayo ng mga ilang gatherings po sa lugar na yon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayong umaga na to, gusto ko pong i-welcome ang bawat isa. Sige nga po, kaway kayo sa kaliwat kanan ninyo, sa likuran, unahan. Welcome. Purihin po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin na narito ngayon. Praise God. Gusto ko pong i-share sa inyo ang the resurrection power. No? Marami na po akong naibahagi na topic about resurrection, muling pagkabuhay. At siguro po ngayong umaga na to, medyo mahirap mag-focus. Hindi aircon yung lugar. Saglit lang naman din kasi, hindi na natin in-avail yung aircon. Pangalawa, napakahirap mag-focus na yung nasa gilid mo, swimming pool, no? At mainit na mainit. Parang ibig mo nang lumublob at maligo, no? But the resurrection power ay mababasa po natin sa Philippians chapter 3 verse 10. Ganito po ang sinasabi. Sabay-sabay po tayo, ready, go. All I want to know is Christ and experience the power of His resurrection. Kung meron mang isang bagay na mahalagang matutunan natin bilang Kristiyano, bilang nagsisimulang mananampalataya, hindi ho yung paano ho mag-preach, paano ho tumugtog, paano magpakanta. Kung meron man pong basic na dapat nating matutunan na napakahalaga, yun po'y maharanasan natin at matutunan natin kung ano ang kayang gawin ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. You know, Jesus' birth is very important. Jesus' death is also very important. But without the resurrection, yung birth at death ni Jesus, everything will crumble. Walang kabuluhan ng mga iyon kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoon. You know, maraming mga religious leaders, matitindi ang kanilang organisasyon, sekta, magagaling ang kanilang mga leader, pero nasaan po sila ngayon? Nakalibing po doon sa libingan at sinasabi nila, dyan nakalibing si ganito, si elder ganito, si leader, si pastor ganito, no? But you know what? The uniqueness of Christianity is that ang Diyos po natin ay hindi nakalibing, ang Diyos po natin ay hindi buhay, hindi patay, ang Diyos po natin ay buhay magpa-kailanman. Kaya nga po may panalangin po si Paul sa Ephesians chapter 1 verse 20. I pray that you will begin to understand how incredibly great His power is to help those who believe Him, the same mighty power who raised Christ from the dead. Sinasabi ho dito, yung kapangyarihan na nagbangon ng muli sa katawan ni Kristo nung siya'y namatay, ay ang parehong kapangyarihan na available, attainable at approachable na pwedeng ipagkaloob sa iyo at sa akin at pwede pong magbigay ng malaking kaibahan sa ating mga buhay at sa ating mga kondisyon. You know, napakahalaga po ng salitang power. The word power in the New Testament was used 57 times. At yung aklat ng Philippians, kung saan natin hinango ang ating main verse, is a book of power. Alam niyo po, ang Easter or Holy Week is the most powerful event ever happened in the history of mankind. Why? Because dahil po sa Easter, hiniwalay po niya yung timeline po natin. Nagkaroon po tayo ng AD
Anno Domini at BC, before Christ. Nag-ibig sabihin po, ang point reference po ng mga philosopher, ng mga theologian, ng mga scientist, ng mga doktor, ng mga historian, ay yung yung kapanganakan ni Jesus at yung kanyang muling pagkabuhay. They may deny Jesus' resurrection, but they are actually using Jesus' resurrection as a point of reference. At alam niyo po, lahat ng mga nangyari sa ating mundo ay nahati sa timeline na yon. It's because of that one powerful event that happened during Easter Day, the resurrection of Jesus. At ang kapangyarihan ito na naghati po ng timeline ng mundo, ang mismong kapangyarihan po na ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga na to at kung ano po ang kayang gawin nito sa ating buhay. So, tanungin po natin yung mga sarili natin, paano ko mararanasan ang kapangyarihan ito upang ako'y makapagbago, makapagpatalaga ng buhay, at maging matapang sa pagharap sa pagsubok. Sino ho dito may pagsubok ang pinagdadaanan sa buhay? Naniniwala ho ako na walang pagsubok na hindi natin malalagpasan sa tulong at sa biyaya ng ating Diyos. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. We need that resurrection power. You know, ang cellphone na powerful, kahit iPhone pa ho yan, kahit po Samsung pa yan, pag wala na pong power, hindi na po gagana yan. So you need to plug yourself in sa power outlet ng ating Diyos. Sapagkat kahit gaano kakagaling, kahusay, there will always be a time na madidrain po tayo. Kaya napakahalaga po na kailangan kumonekta po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Meron pong isang pastor na nagmi-ministry po sa jail. Meron po siyang jail ministry. And particularly po, ang kanyang mga sinesiran, yung mga nasa death row inmates, yung po bang malapit ng bitayin. During that night, he started to study Philippians chapter 3, verse 10, yung kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa patay na katawan ni Jesucristo. Talagang he was so amazed and fascinated kung ano po ang kayang gawin ng kapangyarihan na ito sa bawat tao. Kaya kinabukasan, excited siya, nagmamadali siya. He was so overwhelmed and he wanted to share the power available in the Lord Jesus Christ. Ang problema, medyo tense po siya dahil nagkape po siya. Sino dito nagkape? Nasobrahan natin yung kape. Medyo tense po siya. Medyo kabado po siya. Nilapitan po niya ang unang prisoner at ang sabi niya, you know brother, kahit nakakulong ka, kahit ano pa ang sitwasyon mo, nais kong sabihin sa iyo na merong kapangyarihan ng Panginoon na available sa iyong buhay. Ito nga po yung convict na yan. Oh. Alam niyo po, imbis na matuwa yung convict, nalungkot siya at yumuko. Sabi niya, Pastor, oh, you don't know, hindi mo nabalitaan. Today, I'm about to be electrocuted sa electric chair. Hindi mo yata nabalitaan. Sabi niya, ako po ay isiselya elektrika na. Dahil tense nga po yung pastor na to, bigla ho niyang nasabi, kung ganon, more power to you. More power to you. No? Okay. Nagets yun naman po siguro yung joke, no? More power to you. The Greek word for power is the word dunamis or dynamite. Alam niyo po, pag sinabing dynamite power, very explosive. Hindi lamang po inaasahan ng Diyos na ikaw po ay magiging malakas, magawa mo ang isang task, malagpasan mo ang isang problema. Ang inaasahan sa iyo ng Diyos because of His resurrection power, you will become explosive in your Christian life. You will become dynamic, no? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo nga sa kanya, may ititindi pa yung buhay mo. Ready, go. May ititindi pa yan, di ba? Matindi na yan, di ba? Pero may ititindi pa yan, may igagaling pa yan. Why? Because of the dunamis power of our Lord Jesus Christ. Simple lamang po yung outline natin. Ano ang kayang gawin ng resurrection power ni Jesus? Number one, the resurrection power of Jesus has the power to cancel our past. The resurrection power of Jesus has the power to conquer any problems in life. The resurrection power of Jesus has the power to change our attitude or personality. And lastly, the resurrection power of Jesus has the power to help us commit to our purpose. Pwede na ho kayong umuwi. Tapos na po, maibahagi yung outline. Pero yung explanation, naantayin nyo pa, syempre. So una, ano po ang kakayahan na pwedeng gawin ng kapangyarihan na nagbigay buhay na muli sa katawan ni Kristo? It has the power to cancel
our past. Lahat po tayo dito meron pong hindi magandang nakaraan. You know, nag-aaral po ako ngayon ng counseling At isa po sa pinaka-struggle ng mga counselor ay paano ho i-resurface o ikukwento ng isang client o pasyente. We don't call them pasyente, client, no. Yung kanyang kwento sa nakaraan because ang susi sa kagalingan ng kanyang struggle sa present at future ay yung alamin at balikan at pangalanan yung pinagdaanan niya sa nakaraan. At alam nyo, tayong mga tao, magagaling tayong magtago sa ating nakaraan. Magagaling tayong magtakip sa ating mga kahinaan. But the resurrection power has the power to cancel our failures, our mistakes, our sins, and even our regrets. Alam niyo po, ang pinakamatindi, hindi yung condemnation ng ibang tao yung uhusgahan ka Ang pinakamatindi yung condemnation ng sarili mo, sa sarili mo. Yung pumalpak ka, naranasan niyo na po ba yun? May nabili kang gamit sa Shopee, kala mo kalaki-laki, nung dineliver, kaliit-liit pala. Hindi pa alam ng misis mo, ng mister mo, di ba? At kailangan bayaran, tapos hindi ka makaget over doon sa mali o pagkakamali na iyon Kaya you start to condemn yourself. But you know, the resurrection power will give you the capacity to cancel whatever mistakes na nagawa mo sa iyong nakaraan. Now, when we say cancel, hindi ibig sabihin nun ay magpe-pretend tayo na hindi nangyari, magpe-pretend tayo, if-fake natin yung nangyari na sitwasyon. Ang ibig lamang pong sabihin nun ay aalisin ng Diyos yung guilt, i-neutralize niya, i-eliminate niya yung self-condemnation para hindi tayo maapektuhan. Amen? Maraming mga nagsasabi, no? I've heard a lot of people come into my office, come into our church, and they would always say, Pastor, hindi mo alam kung gaano kapalpak ang nagawa ko sa aking buhay. I blew it so hard, I'm going to pay for it for the rest of my life. At ang madalas nilang sinasabi, I wish I could start over. Sana nagawa. Alam niyo, kung pwede lang na, drawing lang to, no, pwede mong palitan, i-erase, i-crumple yung paper. But if it's all about life, or it's all about relationship or finances, meron po akong kakilala na nag-purchase po siya ng isang, nag-avail po siya sa isang networking, cryptocurrency, hindi alam na mister niya. Tapos nung siya na-doom, nag-crash down po yung networking, hindi na niya makontak, kalaki-laki na kanyang investment. Naroroon po siya sa kwarto at hindi lumalabas, hindi kumakain, na hindi po nalalaman ng kanyang pamilya kung ano nangyari. Ano nangyaring sitwasyon? Why? Hindi po niya matanggap. Bakit naloko siya? Ang galing-galing niya, ang tali-talino. Napansin niyo po, yung mga matatalino, madaling maloko. Kaya okay lang po na hindi matalino. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang hindi ako matalino. Di ba? Napansin niyo po yung mga nag-aral ng matitindi, yung may pinag-aralan mahusay, ang daling mabudol. Tama? O kagaya po ng anak mo, nabubudol ka lang lagi, di ba? Pinakamatinding mambudol talaga anak natin di ba? Pero mga kapatid, meron pa akong sasabihin sa inyo. The resurrection gives our life meaning and direction and the opportunity to start over no matter what our circumstances are. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon mo, kahit nabudol ka pa, I'm talking to isang pastor, sabi ko, Pastor, cryptocurrency, hindi yan magwo-work, Pastor. Please, tinanong ko siya, sinong accountable niyan? May license ba kayo mag-sell? Pastor, maganda to. Sabi ko, in just a matter of 2 weeks, nawala, nagsara. Ito matindi, marami siyang pastor na nakumbinsi. At marami silang miyembro na nakumbinsi mag-invest sa cryptocurrency. And we're talking about thousands of pesos dito. Pero ano man po ang na-invest mo, ano man po ang nabudol sa'yo, ano man ang nakakalugmok, nakabiguan o pagkakamali sa ating mga buhay, basta manalig ka sa ating Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng start-up life, makakapagsimula ka, makakabawi ka, maibabalik yung puhunan na yan, at magtatagumpay ka sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Dahil ganun po ang mensahe ng resurrection. Colossians chapter 2:14 says, pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Kinancel ng Diyos Pinawalang sala. Kung kayang gawin ng Diyos yan, ano pa kaya yung mga nawala sa ating buhay? Jeremiah 31:34 says, I will forgive your sins and I will never remember your sins no more. Hindi ko na alalahanin ang iyong pagkakamali. Pastor, bakit ang tindi ng self-condemnation?
hindi na inaalala ng Diyos yan, ikaw na lang ang umaalala. Tama ba? Tama po? Kaya nga po ako, sino dito kagaya ko, nagkamali ka na rin din. I am thankful for the God who remembers all of His promises, but I am also grateful for the same God who choose to forget and forgive all my mistakes. Amen? Diyos na nakakaalala para tuparin ang kanyang mga pangako sa ating buhay, pero Diyos na pinipiling kalimutan ang ating mga pagkakamali at pagsalangsang. Hallelujah. No. Mas maigi pa po ang ating Diyos kaysa sa kaibigan natin nagbibilang Di ba? Naaalala yung mga pagkakamali natin. Pero purihin po ang ating Panginoon. At when we talk about self-condemnation, ang sabi po ng Biblia, there should be now no condemnation in Christ Jesus. Kung ikaw ay anak ng Panginoon, kahit nagkamali ka pa, kahit matindi ang iyong nagawang pagkakamali, huwag mo nang husgahan ang iyong sarili. Mabuhay ka na pinatawad ng Diyos. Live as a forgiven person. Receive God's forgiveness today. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, tanggapin mo ang kapatawaran ng ating Diyos. Tanggapin mo. No? Tingnan niyo po ang picture na to. No? Kung ganyan kahaba ang linya ng iyong pagkakamali, ng iyong pagkakautang sa ating Panginoon, iyan ay binura at binubura na patuloy ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay sa libingan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen? You know, Jesus Christ was crucified on the cross so that you can stop crucifying yourself for your past sins and guilt. He was hung for your hang-ups habits. Alam niyo po, si Jesus na nga yung pinako para hindi mo na pinapako yung sarili mo sa kaka-condemn sa iyong pagkakamali. No? Mabuti na lang ang Diyos ay napako upang hindi na po natin i-condemn ang ating mga sarili sa ating mga kapalpakan sa buhay. Sino dito nagbabayad ng Meralco? Every time po na nagre-request yung mga anak namin mag-aircon, kinakabahan po ako Sila tuwan-tuwa lang, no? Habang naka-aircon, may electric pan pa. Sabi ko, mga anak, yung electric bill, di ba? You know, ang konsepto ng electric bill, napakahalaga. Sino dito, pagkabayad mo ng electric bill, hindi ka na nagwo-worry doon sa nabayaran na. Kasi bayad na yun Hindi mo na iniisip yun, di ba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang prinsipyo, anumang binayaran, pinatawad at nilinis na ng Diyos sa nakaraan, hindi mo na dapat inuungkat, hindi mo na dapat binabalik-balikan, sapagkat ikaw ay nilinis, binago, at pinatawad na ng ating Jesus na binuhay ng ating Diyos. Number 2, it's the power to conquer your problems. It's not just the power to cancel your past, it's also the power to conquer your problems. At kung meron mang isang bagay po na lahat tayo pare-parehong meron, lahat tayo may problema. You know, I'm planning to watch, sasama ko si Pastora, Netflix, When Life Give You a Tangerine. Sino dito nakapanood na po ng When Life Give You a Tangerine? No? You know, it's a rendition ng Korea na ang katumbas po niyan sa US ay When Life Gives You a Lemon. Di ba? Alam niyo yung kasabihan na yun, di ba? When life gives you a lemon, make a lemonade. Ang ibig sabihin po, when there's bad things happen to you, do something about it. Huwag mong tanggapin lang na ganyan talaga yan You know, napakaganda ng kwento na to. At maraming episode po yan. Pag kinuwento ko po, hanggang bukas pa po tayo. No? Kaya, ito po isang paalala that when life gives you a tangerine or lemon, make a lemonade. Do something about it. Sapagkat may mangyayari, may matatapos, may mahaayos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-worry. Ang Diyos ang bahala. Sino dito nagwo-worry ka? No? Ano ba yun? Ano bang gagawin? No? Walang nagagawa ang pag-aalala. Hindi nakakapagpahaba ng buhay. Amen? Madaling malaman ang isang tao na nagwo-worry. Kulubot ang mukha, patanda ng patanda. Pero ang pabata ng pabata, pasigla ng pasigla, ay ang mga taong nagtitiwala sa kayang gawin ng ating buhay na Diyos. Amen? Lahat tayo may problema. Sige po, palakpakan natin si Lord. Lahat tayo may problema. Tignan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, parang wala ka namang problema Para, di ba, no? Sabi mo, sa ganda mong yan, sa pogi mong yan, parang wala kang problema. Tapos sabi mo sa kanya, actually, meron, ikaw ang problema ko. Nako po, ikaw, siya pala ang problema, no?
Matindi ho yun. Matindi po yun. Pag siya mismo ang pinoproblema mo sa iyong buhay. Well, ang realidad, lahat po talaga tayo may problema. Amen? Ang problema po, if we try to solve our problem on our own strength, that's the problem. Pinipilit nating ayusin na hindi kasama ang Diyos. Kunwari nagpipray po tayo pero matapos natin gawin ang lahat ng solusyon at sa tingin natin medyo papalpak, saka tayo magpipray. Delikado na to, di ba? No? Pero hindi po ganun eh. Merong available na lakas ang ating Panginoon. Pag ang cellphone po walang charge, kahit ano pong pindot mo dyan, ihip mo dyan, hindi ko maintindihan yung mga umiinom ng mga Coke float or nasa Starbucks, no? Pag meron po silang tirang konti, yung sinishake nila, sabi ko, nadadagdagan ba? In a way, natutunaw yung yelo, di ba? Or ano ba, lumalamig ba? Or dumadami po ba siya? No? Sa cellphone, kahit anong pindot mo, wala akong charge na mangyayari unless sinaksak mo siya sa outlet. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, friend, kahit gaano ka kagaling, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Amen. Amen. Sino dito gustong sumakses sa buhay? Magtiwala ka sa ating buhay na Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sasakses na kagad yan mamaya. Sasakses na yan, di ba? Success. Ano ang isang sign that you're trying to solve your problem on your own without the help of the power of God? You're tired. Sige nga po ulit, tingnan mo yung katabi mo, kumukhang pagod. Alam niyo po, madaling malaman ang taong pagod eh. Ang taong hindi pagod, ang kutis niya, ubas. Ang taong pagod, kutis niya, pasas. Parang ako yata yun, pastor. ako yun. Oh. Kasi nga po, you keep on worrying. Para kang si Atlas. Sa Greek mythology, si Atlas, pasan-pasan niya yung mundo. Hindi niya binibitawan. Kailan ka magre-resign para maging general manager at supervisor ng mundo at bibitawan mo ang bigat na yan, ipagkakatiwala mo sa Diyos? Yun na, meron akong tip sa inyo, no? Kung meron kang problema ngayon na malaki na hindi mo kaya beyond your capacity, that's not for your own strength to solve. Hindi yan para sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, binibigay ko na ang problema ko sa'yo. Ayoko naman problema, ikaw naman ang problema sa problema ko. Hindi po, ibigay natin sa ating buhay na Diyos. Amen? Basahin po natin to sa Tagalog, Romans 8:35-37. Malakas po ha, ready, go. Sino ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, ang kahirapan, ang panganib, o hindi. Sa pamagitan ng mga ito, lalong higit pang mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Now, when we look at the problems right now, it's too big, it's too hard. But fast forward, when you look at your problems in the past, ngingiti ka na lang, bakit alam mo, nalagpasan mo na, tapos na siya. Amen po ba doon, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are more than a conqueror. Kaya mo yan, di ba? Pag may ginusto ka nga, di ba, nakakatakas ka sa bahay nyo di ba? Kahit sinabi ng nanay at tatay mo, bawal lumabas You are more than a conqueror, di ba? Pag may tinatapos ka ng episode sa Netflix, kahit yung cellphone bumabagsak na sa mukha mo, kayang-kaya mo di ba? You are more than a conqueror Ano pa kaya yung pagsubok? Kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Amen? Now, I want you to cheer up your seatmate. Sabi mo sa kanya, cheer up, ngiti ka naman. Di ba? Ngumiti ka naman, tama? Dahil meron Diyos na tutulong at aagapay sa iyo. Amen? Gaano man kadilim ang sitwasyon na meron po tayo, no situation is hopeless. Because God loves to turn crucifixion into resurrection. Kahit sa mga panahon, sige po, palakpakan natin si Lord. Iniisip mo, pinagsakluban ka ng langit at lupa. Naku po, pag pinagsakluban ka, patay ka na nun. Di ba? Meron bang mabubuhay na ganon, di ba? Piling mo, ikaw'y pinako sa krus. Sabi ni Lord, that's okay because kaya kong gawing muling pagkabuhay ang iyong pagkakapako sa mga problema na iyan. Pangatlo, naku, malapit na matapos. It has the power to cancel our past. It has the power to conquer any problems. Pangatlo, it has the power to change your personality. It has the power to change your personality. No? Meron pong isang
isa sa mga namayagpag na tanong sa Yahoo questions and answers na chinat doon. What do you want to change in your life? Tanungin mo yung katabi mo, kung bibigyan ka ng chance na magbago, ano yung gusto mong baguhin sa sarili mo? Anong gusto mong mabago? Gusto mo ba mapalitan ang magulang mo, mapalitan ang apelyido mo, mapalitan ang pangalan mo, mapalitan ang bank account mo? If there's one thing na gusto mong mabago sa buhay mo, ano kaya yun? No? You know, lahat tayo nagkikrave ng pagbabago sa buhay. But you know what? Sabi ni Lord, my resurrection power can change your personality, your attitude. Ano kaya yun ang gusto kong baguhin sa buhay ko na kayang baguhin ng ating Diyos? You know, merong dalawang paraan ng Diyos para baguhin tayo. Pakisabi nga po, dalawa. Una, ang kaparaanan ng ating Panginoon. Una po, binabago niya tayo pag ikaw ay tumanggap sa Kanya. Anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? If anyone who is in Christ, he is now a new creation. Behold, the old has gone, and the new has come. Nang ibig sabihin po, meron pong inside change na nangyayari sa atin because of the conversion experience with the Lord Jesus Christ. So that's the first way na ginagamit ni Lord para mabago tayo. It's all about God's work sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, nagtataka yung magulang mo, pamilya mo, asawa mo, kapatid mo, bakit nagkaroon ng change ang buhay mo? Si Lord kasi ang nagbabago. Pero kung gusto natin talagang lubusan magbago, huwag mo ipagkatiwala lagi kay Lord. Ang pangalawang kaparaanan na ginagamit ng Diyos para magbago tayo ay yung desisyong gagawin mo araw-araw. Amen? Sa Tagalog, sabi dito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng isip. Nang ibig sabihin po, gagawa ka ng desisyon. It's all about making the right decision to change. Amen? Sabi nga po ni Pastor John Byrne, luklukan, sabi niya, lahat ng mga chubby dito, kagaya ko, tumaas nga po ng kamay yung mga chubby, na may pangarap pagpapayat. Anong nangyari? Diba? Yung pong laging nagpipicture sa Facebook, no? Fitness goal, no? Magja-jogging na, no? Awa ng Diyos, hindi pa natutuloy, yung sapatos bumuka na. Di ba? Bakit? Kasi nga po, sabi ni Bishop John Byrne Luklukan, lahat tayo, desididong magbago. Amen? Hindi nga lang porsigido. Desididong magbago, desididong pumayat, pero hindi porsigido. Tama? So, ang ibig sabihin po doon, kailangan may bahagi tayo sa pagbabago ng ating buhay. Amen? Pakisabi nga po sa katabi mo, magbago ka na. Babaguhin tayo ng ating Diyos. Amen? Meron pong mga alamat sa pagbabago. Hindi natin kaya. Hindi ko kaya. Kaya dahil hindi ko kaya, tanggapin mo na lang kung ano ako at kung sino ako. Alam nyo, ang tawag ho dyan ay alamat ng pagbabago. Hindi yan totoo eh. Kasi ang katotohanan po, kaya talaga nating magbago. Sino ho dito naniniwala, kaya nating magbago? Say amen. Kaya, di ba? Nakarating nga kayo dito, di ba? Nabago nga natin yung schedule nyo ngayong araw na to eh. Dapat nasa mga swimming kayo eh. Nasa beach kayo, pero nandito kayo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Wow! There's change. May pagbabago nangyari. Ano ang message ni Lord doon sa mga nagsasabing hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili? Sabi ni Lord, I want to take your greatest weakness and turn it into your greatest strength. One step at a time. Start small, wag malaki. Magsimula tayo ng maliit at papalaki ng papalaki dahil alam natin ang mga maliliit na pagbabago ay nagko-contribute sa mga malalaking progress sa buhay po natin. Amen po ba doon? No? Parang walang naniniwala sa akin. No? Bawasan nyo po ang pagpunta sa kusina. Hindi po ba? No? Ang mayat-mayang pagkain. No? Marami ho sa atin dito kasi magkakasakit pag nagutom eh, di ba? Parang bawal magutom eh. Kung gusto ho natin magbago, kailangan natin ng tulong ni Kristo sa ating mga buhay. Galatians 5:22-23 says, pakibasa nga po lahat ng mga kalalakihan, ready, go. When the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Narinig yun na po ba yung kwento ni Sam Storms? Lumaki siya na dysfunctional yung family, hindi siya minahal na kanyang pamilya. Ang nanay at tatay niya sugarol.
Kaya nung nagkaasawa po siya, hindi nagbago yung lifestyle niya. Ang kaibahan nga lang po, hindi alam ng misis niya na siya po ay nagtatrabaho kunwari, late night na siyang umuwi, pero ang totoo, nagkakasino po siya. Naging Kristiyano na po sila. Nabasa po nila yung talata na to. Unti-unti na may struggle sa buhay niya eh. Every time po, na nagpapaalam siya sa kanya misis, ay gagabihin kami, may mga dapat tapusin eh. Umuuwi siya ng mga alauna na ng madaling araw, tapos bigla siyang dahan-dahang hihiga katabi ng misis niya para hindi mapansin. Kalaunan po, ang sabi na kanyang misis, aantayin kita, may family dinner tayo. Oo, darating ako, susulpot ako. Inabot po ng 2:00 na madaling araw, hindi pa rin siya dumarating. Talaga pong, hindi lang siya galing sa casino, langung-lango po siya sa alak, dahan-dahan po siya, sabi niya, tulog naman na misis ko. Ang hindi niya alam, pagpindot niya ng ilaw, nandun yung misis niya nakaabang. Mga mister, pag ganun, anong gagawin niyo? Parang gusto mong lumubog na lang sa lupa, no? O maglaho na lang parang bula. Hindi po. Nilapitan po siya ng kanyang misis, dinabog ang kanyang dibdib at ang sabi niya, sinungaling ka, sinungaling ka. Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, magbabago ka na. Sabi mo, iiwasan mo na ang pag-inom. Sabi mo, titigilan mo na ang pagsusugal. Kung mahal mo ang pamilya na to, ipaglalaban mo ang pamilya na to. Alam niyo, lumuhod si Sam Storms. Naalala niya yung talata na to eh. Na kaya pala siyang kontrolin ng Diyos, hindi po niya kailangan kontrolin yung kanyang sarili. Nagsisi siya, sabi niya, alam mo, wala akong modelo ng pagbabago. Ang mga magulang ko, wala sila para sa akin. But you know, the way you care for me, the way you love me, it makes me change myself. At ang sabi po ni Sam Storms, truly, ang pagmamahal ng isang tao para sa iyo, ang makakapagpabago sa iyo at magbibigay sa iyo ng pagbabago at progresibo sa iyong buhay. Mga kalalakihan, pwede tayong magbago. Posible ang pagbabago sa tulong ni Kristo na ating Panginoon sa ating mga buhay. Pero tandaan natin, self-control starts with Christ control. Pag hindi tayo kontrolado ni Kristo, hindi natin kayang kontrolin yung sarili natin na matagal. Amen? We need Jesus Christ to control ourselves. Amen po ba doon? No? Isang bagay po ang pipigil sa iyo sa pagbabago, katamaran, procrastination. Well, medyo matindi yung salitang katamaran, pero ang isang word sa procrastination, mamaya na habit. Mamaya na lang, saka na lang. No. Today is the day of change. Kung gusto natin magbago, magpasakop tayo sa ating Diyos because procrastination is deadly. It's deadly. Kaya po, may dalawang paraan na ginagamit ang Diyos. Una, babaguhin ka niya. Pangalawa, hahayaan ka niyang magbago. Tutulungan ka niyang magbago para sa pamilya mo. Pakisabi nga sa katabi mo, ang pinaka-the best na regalo mo sa pamilya mo, ang iyong pagbabago. Ready, go. Ang pinaka-the best na regalo mo sa pamilya mo ay ang iyong pagbabago. Palakpakan natin si Lord sa ating pamilya. Panghuli, the resurrection power has the power to cancel our past, to conquer any problem, to change our personality. Panghuli, to help us commit to our purpose. Narinig na po ba ang kwento ni astronaut Butch Wilmore? Parang si Katy Perry yata, si Katy Perry, tama ba? Nakapunta na ba? Nakabalik na? Sana all. Parang Manila lang, no? Na-stranded po kasi yung American astronaut Butch Wilmore for 9 months sa space. Naku po, anong gagawin mo sa space? 9 months kang stranded. Napakahirap nun. Amen? But you know what? What sustained Butch Wilmore? Ayon po sa kanya, actually nakabalik na sila, no? Sabi niya, I always watch church services online every week for 9 months. He never missed Sunday service. Grabe! Ang tindi nito. Nasa malayo, Kalawakan. Tayo nasa kabilang baryo lang, di na ako mag-church. Umulan lang ng konti, umaambon. Ito na yung sign, Lord, sign na to, sign. Hindi, di ba? Bakit daw po? Kasi ang sabi niya, the Word of God continually infilling me and I need the Word of God to empower me. Sino po dito naniniwala na pag sumasamba ka sa Diyos at inuuna mo siya, mas lumalakas ka, mas ginaganahan ka, mas motivated ka, mas empowered ka? Say amen po. No?
Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ka pa bang i-stranded sa space para hindi lumiban sa church? Grabe po itong si Butch Wilmore, no? Hindi lumiban eh, antindi. Antindi po nang nangyari sa kanyang buhay. Lagi niyong alalahanin, nung nilikha ng Panginoon ng isda, kinausap niya yung dagat. Nung nilikha ng Diyos ang mga puno, kinausap niya ang lupa. Pero nung nilikha niya ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Amen? Kaya hindi totoo na para mahanap mo yung sarili mo, kakausapin mo yung nature. You talk to God. If you want to find yourself, talk to God. Diba? Pwede namang mag-nature tripping pero hindi mo mahanap yung sarili mo sa nature. Mahanap mo yung sarili mo sa Diyos na lumikha sa'yo, na nagmamahal sa'yo. Amen? Kaya nga po, ang prinsipyo po ay, pag ang isda tinanggal sa dagat, mamamatay. Pag ang puno binunot sa lupa, mamamatay. Pag ang tao nag-disconnect sa Diyos na kanyang manlilikha, manlulupaypay, mamamatay at manghihina. Dahil kailangan mo ang nagbibigay buhay at lakas na nagmumula sa ating buhay na Panginoon. Amen po ba doon? Sino po dito natutuwa? You worship Jesus today. You made the right decision together with your family. Amen? Ano daw po ang pinakamatinding purpose ng tao, the chief end of man, pinakadulo ng tao? To glorify God and to enjoy Him forever. Do you enjoy the presence of the Lord? Masaya ka bang sumasamba sa ating Panginoon? Amen. You know, nagpapasalamat tayo kahit papano napuno natin yung lugar. Tingnan niyo po yung nasa likuran. No? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Pastor, yung mga sumamba ngayon, paano yung mga hindi sumamba kanina? Pakisabi, wala pong PM service mamaya. Dahil kung pwede, magbabayad na lang sila. Babayaran di ba? You know, we're preparing these little steps because we're dreaming big. Ang ating anniversary this coming July ay sa Waterwood Pavilion. Pupunuin po natin yan sa biyaya ng ating Panginoon. And it's our 14th year anniversary. Amen? Hallelujah! At alam nyo po, napakabuti ni Lord. Kinakausap ko yung mga leaders. 2 years ago, it's just a dream. Nagpipray tayo ng lupa, nakabili tayo ng lupa, nabayaran yung lupa. This year, paunti-unti, may pader na po yung lupa at naniniwala ko sa taong ito, matatambakan at merong structure po na lalabas sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating pong church. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Ikaw at ako ay nilikha ni Lord para magpuri sa Kanya. Alam nyo ngayon, habang tayo sumasamba, marami ho ngayon nagiinuman at kumakanta ng worship song din sa kanila. I did it my way. Delikado yung kanta na yun, marami nang namatay Pero sino dito naniniwala, pag umaawit ka ng papuri sa Diyos, lalo kang ginaganahan, lalo kang sumisigla, lalo kang nagkakaroon ng buhay, dahil ikaw ay nilikha para purihin ang ating Panginoon. Ang babaeng ito, sa isang tren, sa isang bus pala, nag-share ng gospel sa isang lalaki sa New York. You know, when she started sharing the gospel, because this woman is a true disciple of Jesus, sa bus po sinakal po siya ng lalaki na sinaran niya. At ito po yung usapan nila, I hate you. I hate you using the name Jesus. Racist po kasi yung lalaki. Sabi niya, do you want me to kill you now? Gusto mo bang mamatay ka na ngayon? At alam niyo po, ang sagot po ng babaeng ito, hindi ko na lang po nakuha yung pangalan, kahit patayin mo ako ngayon, hindi nagbabagong katotohanan na may malasakit ako sa iyo. Mahal kita kasi mahal ka ng Diyos. At gusto kang mahalin din ng ating Panginoon. Alam niyo po, huminto yung lalaki sa kanyang pagkakasakal. Pinag-pray siya ng kanyang pinag-pray po siya ng babae. Pagbaba po nila ng bus, alam niyo ginawa ng lalaki na nakal? Nag-gesture po siya ng pagbabow down at as a sign of respect at pagsisisi at niyakap po siya ng babae. Grabe po, alam niyo sabi ng babae, hindi ko kayang gawin yon kung hindi lang dahil mahal ko ang Panginoon at ako'y nabubuhay sa kanyang layunin, sa kanyang misyon na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng uri ng mga tao. Can we do that, mga kapatid? No? You know, malinaw na malinaw, it's the resurrection power. Ito namang picture na to ay si Missionary Pastor Jos Sulaivan. Si Missionary Pastor Jos Sulaivan ay missionary po sa Africa po ata to Kinidnap po siya. At nung siya'y kinidnap, nanghihingi ng ransom ang mga kidnapper.
Naaakma pong tatakas si Joshua Sulaiman, papasok po sa sasakyan, niratrat po siya ng mga kidnapper niya naabutan sila ng mga pulis. Pinagbabaril din po yung mga kidnapper. Pati po yung sasakyan kung saan naroroon si Josh. Pinagbabaril din. Natamaan po mga kidnapper, but according to the story and testimony, the Tennessee missionary Joshua Sulaiman, fulfilling as a missionary sa ibang bansa, ni hindi man lang natamaan o nagkaroon ng galos ng bala. Naroroon po siya sa loob ng sasakyan, pero as if inilihis ng Panginoon ang mga bala at hindi po pinatama sa kanyang katawan. Alam niyo, pag may purpose ka talaga kay Lord, hindi ka talaga niya iiwanan ni pababayaan man. Babantayan ka talaga ng ating Panginoon. Amen? It's a great miracle talaga, no? Kaya nga po, isang paalala sa Matthew 28:20, ako'y sasayo lagi hanggang sa dulo ng mundo. When you share the gospel, when you invite someone for the Lord Jesus Christ, ang assurance ng Panginoon, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Naroroon lagi ang ating Panginoon para sa atin. Take away truth. Pakibasa po natin ng sabay-sabay. You have the power to live for His purpose. You have the power and protection to pursue the life God meant for you. Therefore, fulfill it now. God is with you and for you. Kaya mo yan. Sino ho dito this week mag-share ng gospel para kay Lord? You will keep on inviting para mas mapuno natin ang ating church, para mas marami pong makasamba at makakilala sa ating Panginoon. Sumigaw na malakas na Amen. Dadalhin mo ang iyong pamilya para sa ating Diyos. No. You are not suffering from anything that a good resurrection cannot fix. Wala kang problema ngayon na hindi kayang solusyonan ng resurrection power ng ating Panginoong Jesus. If Christ is not risen, nothing else matter. And if Christ is risen, pakisabi sa katabi mo, nothing else matter. Walang mas mahalaga. Bakit? Kaya ng Diyos na solusyonan ang anumang problema sa ating buhay. Tayo po'y tumayo para sa pangwakas na panalangin. Jesus' resurrection says there is power available, applicable, and attainable for each of us. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Si Sis Achi na nag-testimony kanina, single parent, paano binago, blines ni Lord ang kanyang mga anak, hindi kasi siya nag-iisa, ka-partner niya ang ating Panginoon. At hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. So umagang ito, bago tayo mag-pray, sino dito nagpipray ka ng miracle of healing, miracle of breakthrough, miracle of answered prayer? Pakitaas nga lang po ang kamay. We will sing this song and we will do an altar call. I'd like to pray for you dito sa harapan. Sino po dito naniniwala, malaki ang magagawa ng kapangyarihan ng panalangin ng ating Panginoon? Let's close our eyes. Taas mo lang yung kamay mo if you need prayer. Lord, I pray for miracle sa mga kapatid ko na nakataas ang kamay. Dalangin ko po, Panginoon, na huwag niyo silang pababayaan. Samahan, pagalingin, ipagtanggol niyo po sila. Salamat sa paalala that because of Jesus' resurrection, we have the power to conquer any problem, Panginoon. We have the power to change personality. We have the power to cancel and forgive our past. And we have the power to fulfill and commit to our life mission. Salamat po, Panginoon. Bawat isa sa amin dito ay kandidato ng iyong himala. At sa pangalan ni Kristo Jesus, na buhay magpakailanman, karamdaman umalis ka sa katawan ng mga kapatid kong ito. In Jesus' name. Holy Spirit, release your healing power sa bawat isa po sa amin. Holy Spirit, recover the joy that has been lost, Panginoon, sa aming mga kapatid. The passion. Bless every work, businesses na meron po ang bawat isa po sa amin. At gamitin niyo po ang mga pagpapalang ito upang kami po'y patuloy na maglingkod at magpasakop sa inyong kalooban. Lord, you are our way maker, miracle worker, light in the darkness. At sa inyo, Lord, walang imposible. Ngayon pa lang, Lord, sa pahamagitan ni Kristo Jesus at sa pananampalataya, nagpapasalamat na kami at inaangkin namin na natanggap na po namin ang blessing, ang breakthrough, ang kagalingan, ang miracle na nagmumula sa inyo. Dahil ito ang aming panalangin, ito ang aming confidence. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Come on, palakpakan natin si Lord.